Matapos lamang nga po mga idol na maipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang Game 4 kahapon, tuloy-tuloy na nga ang pagbabalik confidence ni Anthony Edwards. Sa katunayan, kasabay nga ng pagpasok ng kanyang ginawang clutch jumper sa fourth quarter, trinashtok nga po niya harap-harapan si Kyrie Irving nang sabihan niya ito na akala nga daw ng Dallas tapos na ang kanilang serye. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, hindi nga kagaya ng mga nagdaang laro nila, nakikipag-asara na nga ito sa kanilang kalaban, which is napakagandang senyales para sa Minnesota, gayong nangangahulugan lamang nito na malaki ang kanyang tiwala na kaya niyang makipagsabayan kina Kyrie Irving at Luka Doncic. Naniniwala rin naman ito na kaya pa nilang mabaliktad ang serye at maging unang team sa NBA history na nakapag-comeback mula sa pagkakabaon ng 0-3. Ngunit posible rin naman nga itong bumalik sa kanya ang mga sinabi nito kay Kyrie, gayong last time na trinashtok na ito sa Game 1 ay pinakitaan siya nito ng halimaw na performance at posible nga pong mangyari ulit ito sa Game 5. Samantala, alam naman nga po ninyo mga idol na nagsisimula ng magsilabasan ang iba't ibang klaseng trade rumors na hindi rin naman nakakabigla, gayong halos lahat ng mga kupunan na maagang nalaglag gusto na agad magpalakas sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong manlalaro. At syempre, nangunguna dyan ang Los Angeles Lakers na pinauulinan ngayon ng iba't ibang trade rumors. Sa katunayan, iba't ibang mga pangalan ng superstar ang nakadikit na sa kanila. Ngunit ayon nga kay Jovan Bohan ng The Athletic, ang pinakamalapit na superstar na target nilang makuha ay si Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Mismong si LeBron James na ang nagsabi na si Markkanen ang isa sa mga paborito niyang manlalaro sa NBA, gayong napakaganda na kung paano nag-improve ang kanyang performance kada taon. Para nga sa inyong kaalaman, nag-average na nga si Markkanen ng 23 points a game na may kasamang 8.2 rebounds sa kanyang 48% shooting. Kaya maaari nga talaga nitong gamitin bilang kanilang bagong power forward sa starting lineup kasama sina Anthony Davis at LeBron James. Sa ganyang paraan, magkakaroon sila ng isang legit na Big 3 na kakatakutan sa NBA next season. Ang problema, para nga makuha nila si Markkanen, kailangan nga nilang kumbisihin muna ang Utah Jazz na i-trade ito sa kanila sa pag-offer nila ng isang magandang trade package na bubuuhin ni Rui Hachimura, Austin Reeves at 2 future first round pick. Sa kabilang banda naman, simula nga po mga idol na magtapos ang kampanya ng Clippers, ngayong off-season nagtapos na rin naman ang kontrata ng isa sa kanilang pinakamahalagang player na si Russell Westbrook. Kaya magiging isa na itong ganap na free agent ngayong off-season, kung saan pwede nga po siyang bumalik sa Clippers o kung hindi naman, maaari nga siyang lumipat ng ibang team na gusto niyang sunod na paglaruan. At base nga sa naging pahayag ni Westbrook, kung siya nga daw ang tatanungin, mas gusto nga po niyang manatili at maglarong muli sa Clippers. Ngunit syempre, hindi rin naman niya hawak ang kanyang kapalaran ngayon, gayong nakadependa pa rin siya sa magiging desisyon ng kanyang kupunan. At kung sakali mang tanggihan siya ng Clippers, mapipilitan na lamang nga itong pumirma ng kontrata sa ibang team, kagaya ng San Antonio Spurs na isa sa mga teams na matagal niyang gustong puntahan at paglaruan dahil kay Coach Greg Popovich. Isa pa, magiging malaking tulong rin naman siya sa Spurs since nangangailangan sila ngayon ng isang veteranong point guard na maisasama kay Victor Wembanyama. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.